ハレルヤ。ハレルヤ。2023年5月21日の礼拝を始めます。皆さんご起立ください。賛美歌539番を賛美してます。Psalm chapter 3, verse 1 through 8. 詩篇3編1節。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてください。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの神にありますように。アーメン。お座りください。聖歌468番をお賛美。Oh
morning po sa ating mga tayo pa tayo. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, I am here, Lord, not because of our strength, but because of your amazing grace, Panginoon. Salamat, Lord, sa buong linggo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Naramdaman namin, Panginoon, yung pagmamahal, lalo na sa pagpasok namin sa bahay sambahan mo, Panginoon. Yung atmosphere po ng simbahan ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kahit na sa mga pagsubok, Panginoon, inalaw mo ito, Panginoon, hindi upang kami pagkinain, bagkus, Lord, upang mas lalong gamitin namin ito, upang mas lalong lumapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga lingkod mo. Maraming salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Pinjo, Pastor Louie ko, Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon ito, Panginoon. Nakikita mo at iningit sa iyong kalaman, Panginoon, ang nilalaman ng lingkod mo ito, Panginoon. Ang laman ng kanyang puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Giving strength and knowledge, Panginoon, wisdom na nagbumula sa iyo. Gabayan at ingatan mo ang lingkod mo ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kapatid namin na naglaan ng oras para sa iyo, Panginoon. Alam namin na lahat ng ito, hindi po ito mawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Maraming salamat dahil mula sa umpisa, nararamdaman ka namin, Panginoon. We invite your holy presence, Lord. Tunay nga na 2 or 3 are gathered in your name, Panginoon. You are in the midst of us, Lord. Thank you so much, Lord. At sa mga nakahandang mensahe ngayong umaga, ibigis mo ito, kausapin mo kami through your words, Panginoon. Sa lahat ng tatayo sa pulpitong ito, Panginoon, guide mo sila, pagpalain mo sila. Pinalangin ko rin po, Panginoon, sa namnomi, Lord, bigyan mo siyang kasiyahan sa paglilingkod sa iyo, giving knowledge and wisdom, Panginoon, para mas lalong maintindihan at maunawaan mga kapatid namin, maging kapatid namin mga Japanese, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa umagang ito. Salamat sa mga pagpapala at pagmamahal. We bring back all the glory and honor. In Jesus you alone, Panginoon. In Jesus' name we pray. In God say, Amen.次に聖歌521番を歌います。Oh
Purify my heart。日本語と英語で賛美していきます。お願いします。聖書録をゾイ姉妹、献身を福村ファミリー、メッセージをパスタルイです。よろしくお願いします。第一コリント。今日の聖書の箇所は第一コリントの13章の7節です。Today's Bible verse is 1 Corinthians chapter 13 verse 7。第一コリント13章7節。一節だけです。お読みします。
すべてを伝え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。以上です。よろしくお願いします。Fukushimura family です。kami po ang Fukushimura family. 日本に来る前に私たちはフィリピンでの看護師、介護士で日本で募集されて福島病院に今ちょっと出てます。Kami po ay mga nurses at caregivers na nagmula sa Pilipinas na plinano ni Lord na kami po ay sa Fukushimura Hospital matanggap at magtrabaho ngayon. 主イエス・キリストを救い主として信じているので、戸田川福音教会 FCF 岩田に礼拝に参加しているので、それで唯一の神様に信じているし、これで家族になっています。Dahil sa kami ay pare-parehong Kristiyano, naniniwala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kami po ay nagsama-sama na nag-a-attend at nagpapagamit sa bahay-sambahan ng Putagawa at FCF Iwata Church. アーシとネルはこれで福島のモレ、福島のファミリーの最後のサービスになりますけど、Kami man ni RC ay aalis ng Japan at ito marahil ang huling beses na aawit kami sa pulpitong ito kasama ang aming Fukushimura family. どこにいても神様一つで、神様の一つの家族です。Patuloy natin sambahin at pakilain ang ating Panginoon. This I believe という歌を神様に捧げします。Ang aming aawitin ay This I Believe sa Diyos ang lahat ng pagpuri at pagsamba. Amen.
Okay, gozaimasu. Good morning sa atin. Good morning, Sister Naomi. Good morning po. Okay, so pray muna tayo. それではお祈りをして始めたいと思います。 Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo. 天の神様、今日この朝、神様に感謝捧げます。 Salamat, Lord God, sa pag-ibig na inukol mo para sa amin. 私たちのためにこの愛を、イエス様が与えてくださったこの愛を今日覚えます。 Salamat sa walang hanggang pagmamahal mo. イエス様の終わらないこの愛に感謝します。 Salamat sapagkat minahal mo kami na walang anumang kondisyon. 神様は私たちを条件なしで愛してくださいました。 Salamat sapagkat yung pag-ibig na ito inilagay mo sa buhay ng bawat isa sa amin. そして神様がこの無条件の愛を一人一人に与えてくださったことを感謝します。 Pagpalain niyo, Lord God, ang gawain niyo ngayong umaga. 今日この朝のこの礼拝を神様が祝福してください。 Gamitin niyo kami ngayon, Mr. Naomi, na maging daluyan ni biyaya at pagpapala. ここにいる二人はただ神様の栄光のためだけに用いてください。 Pagpalain niyo rin lahat ng mga churches sa araw na ito. そして全世界で行われているすべてのこのような働きを神様が Gamitin niyo lahat ng iyong lingkod. すべてをイエス様が用いてください。 At hiniling namin yung tagumpay at kaayusan ng gawain niyo sa umagang ito. そしてイエス様の御心通りにすべてが成就して本当に成功することができますよう助けてください。 Salamat, Lord, sapagkat hindi mo kami hinayaang lumaban para magtagumpay, kundi nilaban mo na kami at lubos na kaming tagumpay. 自分たちの力で勝利を得るではなくて、イエス様がこの勝利によって、イエス様の勝利によって私たちが今生きて本当に自由にこの勝利を喜ぶことができることをかみしめることができる、そのような特権を心からありがとうございます。 Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. 感謝をし Amen. てイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。 So yun yung ating pag-usapan ngayong umaga ay natagpuan po natin sa 1 Corinthians 13 verse 7, 1 verse lang po yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga. 本日のメッセージなんですけれども、本当に短い部分となりますけれども、第一コリントの13章の7節だけとなります。 Ang Book of Corinthians ay ginamit at nahati sa dalawa, yung 1st and the 2nd Corinthians. コリントは第一と第二がございます。 Bagamat isa yung author ay isang lugar ang pinagsusulatan, pero mayroong dalawang attitude ng Kristiyano kung bakit ipinalo up ni Paul yung 1st and the 2nd Corinthians. 書き手は同じです。そしてその書かれた場所も同じなんですけれども、でも状況が違っていて、パウロはフォローアップ、そしてその本当に自分の意図を伝えるために第2章を書く必要が出てきました。 In the 1st Corinthians ay ginamit ni Paul ang mga salita na kung saan in-emphasize niya as a Christian and Corinth na pinakita niya na hindi na dapat tayo mamumuhay sa ganitong buhay at dating buhay. 第一コリントでは神様を信じて私たちはもはやもう違う観点、違う生き方ができる、違う本当な人生を送れるということを言っているんです。 Ang 2nd Corinthians naman, bagamat si Paul ay nakaranas siya ng tinatawag natin struggle sa kanyang buhay at naranasan niya yung comparison laban sa ibang mga apostles ng God, pero itinuro ni Paul pagdating sa 2 Korinto kung paano mamuhay ang isang Kristiyano.
そして第一コリントでは、神様を信じた私たちはもはやもう違う見方ができるんだということ。そして第二コリントでは、それではクリスチャンとして本当に神様が分かったんだけども、じゃあどんな生き方になるのということを示しています。Kaya nga ho, yung 1 Corinthians chapter 13, ay may natin ito mula verses 1 hanggang verse 13, pero kukunin natin yung one verse. 本当はこの第一コリントの13の7章っていうのは続けて13まで17の13までいくんですけど、今日はポイントとして元となるっていうか基礎となる部分ですね。Dito si Paul, pinakita niya, sabi ni Paul, may kakayanan man tayo lahat, may kaalaman man tayo lahat na mag-interpret ng mga pangitain, mayroong kakayanan tayo magsalita ng iba't ibang wika, may karunungan tayo tungkol sa salita ng Diyos, ibigay man natin yung ating buhay, ialay man natin ang ating buhay, but without love, nothing. パウロは本当に神様を信じている人たちに対してこの愛というのは何かということで、たとえ私たちが威厳を話しても、御使いの予言で話しても、愛がないなら意味がない。そして本当に私たちがいくら自分のものを捧げても、自分の賜物、自分の知識を与えても、結局愛のない行いであれば無意味であることを言っています。Kaya tinuturo ni Paul sa mga mananampalataya sa Corinto at hindi lamang sa mga Christian in Corinth, maging po sa lahat ng Christian kung gaano ka-importante at kahalaga ang salitang pag-ibig. そしてここでパウロはクリスチャンとか私で神様を信じた、神様が分かったと言うんですけれども、でもその中でもやはり結局いろんなことをしても、いろんな奉仕をしても、いろんな助けをしても、結局愛がなければ神様がこれから来るこの愛がなければ意味がないんですよっていうのを強調しています。 Kaya nga ho, sa bunga ng Espiritu, ang unang minensyon ng Bible, hindi knowledge, kundi ang bunga ng Espiritu, number 1 is ano? Love. そして聖霊の御霊、私たちがもう神様の力によって生きていくときに、一番最初に神様が私たちに与えてくださるものは知識でもないですね、力でもないんです。それは愛なんです。愛することを神様が教えてくださるんです。 Ang love ay hindi salita. 愛はその口のような表現、口での表現ではありません。 Ang pag-ibig ay persona ng ating Panginoon sa Kristo. そして私たちはこの神様を通して、イエス様を通して、私たちはその行いを通して、彼の人生を通して今にでもその愛を分かることができるんです。 Love is a person of our Lord Jesus Christ. その人の神様の性質、それこそ愛の性質です。 Love is an action. そしてこの love、愛というのはアクションが伴います。 Kaya ang salitang love ay hindi isang salita na masabi mo, mahal kita, mahal kita. Love is an action. Love is a person. だからその愛している、好きだよではないんですね。だからこのやはり私たちが愛っていうのは口で成就するもの、好きって言ったから、愛って言ったからそれで完結するものではありません。 愛を完結するときには必ず行動が伴う、アクションが伴う、それがその愛を完結にさせるものなんですね。 Kaya hindi nga sasabi ni John chapter 1, ang pag-ibig o ang biyaya at ang pag-ibig ay dumating sa pamagitan ni Kristo Jesus. So yung love at yung grace dumating. Meaning to say, grace and love is a person of our Lord Jesus Christ. そして聖書にはイエス・キリストが来てくださった、イエス・キリストがこの世に地上に来てくださった、それが愛なんです。そのイエス・キリストが私たちを愛しているわけですね。来てくださった、私たちを救ってくださった、その行いこそ、その実態、その本当の行いこそが愛です。 Kaya sabi ni Paul sa mga manampalataya sa Corinto, maaaring yung mga Christian kasi sa Corinto, sa unang sulat niya, ay itinutuwid niya yung dapat ituwid at dapat ituro niya yung kahalagahan ng pag-ibig. Ano ho? Kasi nga ipinakita ni Pablo as a Christian, hindi lamang yung may sapat tayo kaalaman, hindi lamang yung kaya natin mag-interpret ng pangitain, hindi lamang yung makapagsalita ng tayo speaking in tongue, but yung importante yung salitang love. それでどんどんそのコリントの人たちが本当にこの多くなって本当に成功したとしても、ここでパウロはブレーキをする必要があったんです。ブレーキをかける必要があった。それは
どんなに多くの人が来たとしても、どんなに威厳を話しても予言を話しても、いろんな奉仕をしても、いろんな買い物をしても捧げ物をしても、でも根本的に神様の愛はなければ、それは本当の神様の愛を示して神様が喜ぶことではないということを生き続けるためにブレーキをかけるような箇所なんですね。 Kaya pag binasa niyo yung buong chapter na yan, mula verses 1 hanggang verse 13, lahat yun mawawala. Kaya ang pagdating dito sa verse 8, ay kinuha ko lang po ito yung bandang huli. O yung una, sabi niya, love never ends. Hindi magtatapos yung pag-ibig. Lahat mawawala, yung karunungan, kakayanan, yung propesya, speaking in tongue, yung pagbibigay, lahat mawawala. Pero yung pag-ibig, sabi niya, hindi ito mawawala. ここでこのコリントの13章の第一コリントの13章の1からその2を読んでいくと、たとえ威厳、そしてその予言、いろんな捧げ物、いろんな知識、それらは全て素晴らしいですよ。しかしそれらは伝えます。でもここに書いてある8章、8節、第一コリントの13章の8節では、でも愛は決して伝えることがありません。 Pagdating niyo sa last verse ng chapter 13, sabi niya manatili ang tatlong ito. Pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Ngunit, higit na dakila ang salitang pag-ibig. そして第一コリントの13章の13では、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。でもその中でも一番優れているものは愛ですと。 Amen, church. アーメンですか皆さん。 Alam niyo ba bakit nasabi ko ng pag-ibig is a person? Tingnan niyo sabi ng Bible. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Ang susi doon, yung word na love. Dahil sa pag-ibig, dumating si Kristo, minahal tayo, namatay siya dahil mahal tayo. So ang pag-ibig ay hindi salita, ang pag-ibig is a person of our Lord Jesus Christ. Pinuprove niya at pinatunayan niya na hindi niya lang sinasabi, mahal kita, kundi ipinakita niya, nagkatawang tao siya. Amen. And then pagkatapos, action, ginawa niya ang lahat para patunayan na hindi lamang tayo sinasabing salita, mahal, but pinatunayan niya sa cross. そして私がここで強調したいのが、私たちは愛は分かってるはずです。愛はこんなものだと分かってるはずです。分かってるんですけれども、ここでイエス・キリストを通して本当のイエス・キリストが望まれる愛というのをもう一度皆さんと勉強したかったんです。そしてヨハネの福音書の3章16では、見事に神様はその愛を本当にイエス様を通して私たちに感じさせた、実施した、成就したんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、与えたんですね。実際にアクションがあったんです。行動が伴ったんです。 Pastor KJ, pag nag-message siya, alam ko pag malapit na siya magtapos, nakanta siya. 健丈先生はメッセージをされる時にはもうすぐ終わるなという時には歌を歌い出すんです。 Pero sa kabila ng pagkanta niya, maganda yung boses ni Pastor Kenjo. でも結構いい声されてますよね。 Ako pag introduction, gusto ko muna kumanta. 私は逆なんですよ。イントロの時にどうしても歌いたくなるんですよ、先生。 Sa alam niyo, isa sa hindi ko makalimutan na kanta, yung salita kong pamilyar kayo sa Tagalog, no? Sabi niya, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang magbubuklod sa ating lahat. Sabi niya, pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan. So, humahawak yung asawa ko sa ulo. Parang sabi niya, tigilan mo na yan. よく私は歌い出したんですけども、このよく有名な歌では愛が鍵なんですと。実はいろんな問題、いろんな争い、いろんな悲しみ、いろんな悩み、実はこの愛が全ての鍵であるという歌なんですね。Our church. 何ですか? So ngayon, dapat tayo sa ating pag-usapan. One verse ang ating pag-usapan in the 1 Corinthians chapter 13, verse 7. そして今日はこの1箇所だけですね、ここを学びます。 Okay.
So, basahin natin yung sabay. 一緒にやりましょう。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。 Okay, so ang ganda na sinasabi ni Paul, no? 素晴らしいですね、ここは。 But ang key verse niya is love. Yun yung susi. Okay? At ang hindi naman yung susi yung love, kundi binigyan niya ng assurance yung salitang never stop. Okay, pagdating niya sa verse 8, love never end. ここではこの今すべてを我慢すること、すべてを信じること、すべてを期待すること、これはすべてを耐え忍ぶこと、これは私たちの力ではできません。でも神様が与えてくださる愛によって、この愛があればこれらを成し遂げられる。だから先ほどあったように愛が鍵なんです。だからそしてここでは愛はこの与えてくださる愛というのは決して耐えることがないんです。いつまでもいつでも必要な時にこの愛はこれらのことを私たちができるように成し遂げてくださるように助けてくださるんですね。 Dito pa lang po, hindi ko na kailangan i-explain. Makita niyo na po yung salitang binitawan ng Diyos. Katulad sa sabi ko, yung pinakasusi, ito. Yung assurance ng God o ng talatang ito. Sabi niya, love, never stop being patient, never stop believing, never stop hoping, and never gives up. Pagdating sa verse 8, love never ends. 実はこの直訳すると第一コリントの13章のこの7節ですけれども、これはラブ、この日本語ではないんですけれども、この7節では愛はすべてを我慢しっていうふうになりますね。この英訳を直訳すると、愛はすべてを我慢し、愛はすべてを信じ、愛はすべてを期待し、愛はすべてを耐え忍びます。でもいいニュースが、この愛は決してなくならない、耐えることがない。もうこれはもうとても簡潔であって、特に説明する必要もございませんよね。 Kaya dito sabi ko nga sa inyo, yung keyword niya is love. And now Galatians chapter 5 verses 21 to 22, yung unang keywords in the fruit of the Holy Spirit is love. Because love is a person of our Lord Jesus Christ. そしてガラティアで書いてあるこの神の霊の御霊、この神様の聖霊の御霊っていうのは一番最初に神様が与えてくださる力、この御霊っていうのは愛なんですね。 Kaya pag binasa mo natin yung verse 8, mawawala yung kakayanan ng hiwag magsalita, kakayanan ng speaking in tongue, kakayanan ng pahayag ng prophesize, lahat nawala. But ang sabi niya, ito yung pag-ibig na ito, hindi ito siya mawawala. Hindi siya titigil. ここでもう一度皆さんが勘違いしやすい、陥りやすいこの信仰とは愛とは、これ賜物とか威厳とか知識とか思いがちですけれども、もう一度ここではパウロは預言の賜物なら廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れます、愛は決して変えることができませんって。 Kaya sabi ni Paul sa mga manampalataya sa Korinto, lahat ng ito gagawin nyo, lahat ng ito magkaroon kayo dito, pero yung pinakamahalaga sa lahat, ito. ちょっと日本語と英語ではちょっと統治法がちょっと違うんですけれども、でもここでは大事なところは同じですよね。いろんなことをしたとしても、いろんな奉仕をしても、人を助けても、結局愛のない助けであれば、愛のない捧げ物であれば、愛のない意見、愛のない予言、すべては意味がないですよと、もうやんないと同じですよってなんですね。 Mismo si Jesus Christ, sabi Jesus Christ, malalaman na lamang ng mga taga-mundo na kayo mga alagad ko kung kayo ay magmahalan. そしてまた別の聖書箇所では、人間はこの世の人たちはあなた方がお互いを愛するとき、皆さんあなた方が神様の子供であることをこの世が分かりますと書いてありますね。 So, dadako na lang sa una. Number 1, basa. Love never stop being patient. Ito yung una. Love never stop being Patience.
So bakit kaya? なんでここではここ最初のちょっとタイトルっていうか項目なんですけども、愛は我慢し続けるんです。なぜ我慢を言ってるんですかね。なんで我慢がここに書いてあるんですか。愛と我慢どう関係あるんでしょうか。 Alam niyo kapag ang tao ay walang pasensya, dito nagsimula yung gulo. Kaya nga nagkaroon ng patayan, nagkaroon ng barilan, kahit sa kunting traffic, dahil walang ano? Pasensya. よくそこら辺のニュースでも、ね、煽り運転とかいろいろありますけれども、結局揉める元っていうのは誰かが我慢したんですね。誰かが我慢できなくなる、そして相手も我慢できなくなる、そしてもう喧嘩になるとか、それこそ殺し合いになるとか、もう全てはまずは我慢ができないっていうのが、原因のことが多くありますね。 Kaya tingnan natin nasasabi ng God, doon sa Galatians chapter 5 kasi, ang salitang ito, na patient na ito, ay ginamit din siya pang-apat. Sabi doon, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, and then sumunod doon ay kagalakan, kapayapaan, at katiyagaan. So ibig sabihin, napaka-importante ito kasi kapag ang isang tao wala na ito yung kulang sa tao eh. Ultimo sa atin na sa Christian, kulang tayo nito. Tama ba mali? Ito yung kulang. Even Christian. クリスチャンでもこの、ガラテヤの5章の22節を見ていきますと、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、理由は自制ですと。そして、ここに似ているっていうか、それを自制っていうか我慢、そしてここではこの愛は我慢って言ってるんですけども、クリスチャンでさえも自分を見ていくと我慢がないなって思うことありませんか。 Kaya nga ito, kapag ito nawala sa tao, ang mundo at ang lugar ay magiging trouble ito. Kaya nga, simpleng bagay lang, masagi ka lang, dahil walang pasensya, dito na magsimula. So church, in-emphasize ni Paul sa mga manampalataya sa Corinto kung gaano kahalaga ito. At sabi niya, ang totoong pag-ibig mula sa Diyos, never stop ito. Yung pasensya nito, yung katyagaan ito, dapat manatili ito sa iyo. だからここであるように、この本当に自分の家庭とか自分の仕事場、もういろんなところでもお互いがやっぱり我慢する、お互いがもうその気持ちっていうのはとても大事であって、それによってさっきもありましたが、いろんな不和を起こすんですね。この不和を引き起こすこの我慢のない態度っていうのは危険である。そしてここでパウロが言っているのは、だからでもそれらはどうやって持ちますか、どうやってそれを証明できますか。それは愛を通して、あなたがその人を愛すれば耐えることができるんです、我慢することができるんですと言ってるんです。 Kahit ako minsan naranasan ako dito eh. Pagdating dito, lalo na kung nakaabot ka na ng mga 10 minutes na gano'n, ikaw naman. Yeah? So normal eh. Kaya nga, pag maalis at ang tagal ng isa, ito na. Kaya pag hindi mo pa lalo makayak makontrol, sasabihin mo na talaga sa kanya, masaktan na siya masaktan. Kasi, ikaw kasi eh. So, kahit na sa pamilya, sa loob ng tahanan, pag ang pasensya nawala, everyday trouble yan. Sa church, kapag ang pasensya nawala, ang church magsimula, magkaroon din ng problema. So, ang patient na ito, o yung tinatawag na katyagaan, ay bunga po yan ng banal na Espiritu. Kaya nga yung ating buhay, binigyan tayo ng God, ng Holy Spirit, dahil yung kakulangan natin ng pasensya, punuan dito ng God, punuan dito ng Holy Spirit, i-develop niya ito para matuto din tayo mag-antay at magtyaga. この私、牧師ですけれども、よくその送迎とかいろんな人に待たされることがあるんですけど、時にもう、5分はいいけど10分またとかあると、もう今日は絶対に行ってやろうとか、もう今日こそはって思うんですけど、でもやっぱりそんなことを毎回してたら、やはりもう教会でさえもいろんな行いに、いろんなこの働きに支障をきたすんですね。私の一人の我慢によって多くの実を結ぶ、多くのことができるんですね。でも私が我慢しなきゃいけないと、
いろんな問題を引き起こすと同じように、このパウロもこの教会の働き、どんなに大きい小さい関係なく一人一人の我慢っていうのはとても大事なことであること。でもその我慢っていうのは自分たちからはできない。はっきり言いますけれども、自分たちの力では我慢ができない。だからさっきこれは神様から御霊の実として捧げなければ、渡さなければ私たちはこの我慢はできない。だからいつでも神様のこの御霊の実に本当に注がれるような、本当に神様にイエス様に根付くようなことがとても重要なんです。Ultimo tayo mga magulang, kulang tayo ng pasensya sa mga anak natin. Tama. 両親でもそうですよね。自分の子供には忍耐がありません。 Totoo yan. 合ってますか？なんか皆さんなずいてますけど。 Kaya dahil sa kakulangan natin ng pasensya, nasasabi natin yung hindi dapat sasabihin sa ating mga anak. だから言うべきことでもないことを言ってしまうんですよね。自分の子供に対してでもですよ。 Kailan ka pa magbago? いつ変わるんだ本当に。 Ang kulit mo ah! しつこいぞとか。 Church, lagi natin tandaan. 覚えてください。 Tawagin mo na lahat para baguhin ang tao. Wala makapagbago sa tao kundi si Kristo. でもはっきり言います。あなたがいくら口うるさくしても人は変わりません。 Kaya kung binigyan ka niya kasama sa tahanan na makulit, hindi yan binigay ng God para saktan yung puso mo. Binigay ng God yan para i-challenge at i-develop yung pasensya mo. だから皆さんのこの家族にそのしつこい人、ちょっと言うこと聞かない人、頭が硬い人いるかもしれません。でも皆さん覚えてください。それらの人たちはあなたが彼らを治すために与えられたのではありません。自分の家族のそういう人はあなたの自制心、あなたの我慢を鍛えるツールとして、鍛えるものとして神様が与えてくださっているんですね。 Isang trabahador ang nagpipray sa God. ある従業員が神様にお祈りをしていました。 Sabi niya sa Lord, every time na aalis sa ng bahay, 家を出るときに毎回言うんですね。 Lord, ilayo mo naman ako sa mga makukulit na tao o customer. もう今日カスタマーさんお客さん来るけども嫌なお客さんはやめてくださいよと神様。 Kasi diyan talaga ako mahina, Lord. ちょっと忍耐が僕弱いの分かってるでしょ神様。我慢がちょっと弱いんですよ。 Kulang ako ng pasensya talaga, す Lord. ぐにカッとなるんで神様ご存知ですよね。 Ayoko magkasala sa iyo, kaya ilayo mo ako. Onegai shimasu. お願いします。そんなお客さん私に今日はやらせないでと。 So, malisa siya, pumunta na siya sa trabaho. 職場に向かいました。 Pag-upo niya pa lang sa upuan, 椅子に座ると dumating ang isang lalaki, sobrang kulit. すっごいしつこいお客さんがやってきました。 Sabi, Lord, nakipag-usap sa ulit. Sabi niya, Lord, nagbibiro ka ba? でもイエス様、神様冗談ですか？さっきお祈りしたばっかりじゃないですか。冗談ですかと。 Ang prayer ko, ilayo mo ako sa makulit. Bakit pinadala mo ako ng makulit? さっきお祈りしたじゃないですか。もうこういうのは嫌だって。なんでまたわざわざ送るんですか？こういうお客さんを。 Nagsimula siya magtabog. そしてもうこのちょっとね怒るんですね。やさたりを振りました。 Natapos yung araw niya na hindi maganda sapagkat puro kulit na lang ang dumating sa kanya sa mag-apol. そして一日中なんとそのお祈りをした時に限って本当にもうこの頭の硬いちょっとこう難しいお客さんばっかり彼を扱ったんですね。 Bagamat hindi po ito ang konteksto talaga ng Matthew 6:33 Kasi minsan ang konteksto talaga ng Matthew 6:33, unahin niyo pagharian kayo. Ibig sabihin, kailangan munang pagharian kayo, kailangan niyo tanggapin si Jesus Christ. Pero nare-respeto na lang natin yung pananaw ng ilang Christian na sinasabi, unahin mo yung gawain ng Panginoon and all these things shall follow. So hindi naman masama. Paano kung inuna mo trabaho? Anong trabaho maghapon idadagdag sa'yo? Diba? So ito na ngayon siya. Ang kulit-kulit niya. So, pagdating niya ng bahay, tanong siya sa God. Lord, sa sunod magpipray ako, ang prayer ko balik na rin ko. で彼は今度もう分かった。もう神様ちょっとこう逆なんですよね。今度から逆にしますよお祈りを。 Sabi niya, Lord, bigyan mo ako bukas na maraming makukulit. 明日たくさんの頭の固い難しいお客さんぜひいらしてください。 Kasi nga akala niya yung God, baliktad ang God sa sagot sa gusto niya. で彼は本当にその日を境にもしかしたら私を逆のもうお祈りを求めてるんだと思ってそうお祈りをしたんですね。 Kinausap siya ng God. 神様が話をしたんです彼に対して。 Sabi niya, anak, naintindihan ko naman yung prayer mo eh. あなたのお祈り分かってるよ本当の意図は。
Di ba sabi mo kulang ka ng pasensya? 忍耐が必要ってあなたは言ってましたよ。忍耐がないんだ、忍耐がないんだってお祈りしてたじゃないか。 Sagot niya, oo, pero kaya sabi ko sa iyo, ilayo mo ako sa makukulit. 忍耐がない、忍耐がない、そうなの、忍耐がないからもうそんなの忍耐するようなことをやめてくださいって言ったんですよ。 Sabi niya, alam mo anak, でも子供よ、 pinadalahan kita na makukulit para ma-develop yung pasensya mo para sa darating na panahon na maraming kulit, sanay ka na sa makukulit. あなたの忍耐力がね、ないないって言って、あなたのその忍耐力を私は強めたいから、本当にあなたを忍耐のある人にしたいから、そのような難しいお客さんを通して、あなたが忍耐力を育むようにしたかっただけなんだと。 Kaya kapag kulang tayo ng pasensya sa tahanan, kawawa lagi mga anak natin sa totoo lang. 私、忍耐がないと子供たちはかわいそうですよ。 Kunting pagkakamali, ang dami na natin nasasabi. 一つした間違いで10ぐらいの怒りを、叱りを受けると。 At nakapagbitaw pa tayo ng isang curse sa mga anak natin. そしてそれ以上に、あんたなんか生まなければよかったとかいう親もいますよね。 Ang kulit mo, wala kayang pagbabago! もうあなたは一生変わらない、知らないからなと。 Amen, church. でしょうか、皆さん。 So, alam niyo ho, simple na sa Bible, stick to listen. Kahit ang kulit ng anak mo, huwag tayo magbitaw. Kahit makulit yung tao, kahit makulit ang kasama mo sa church, kasi kulit ang kasamaan mo sa company mo, huwag mong magbitaw ng pangit na salita sa kanya. I-release mo ang blessing sa kanya. Alam niyo, church, kung bakit? Sabi ni Santiago, sa bibig na ito, hindi dapat mamumutawi at lalabas ang pangit na salita. Sapagkat ang bilang ito ay binili ng Diyos at gamitin natin sa kapurihan ng Diyos. そしてまあ本当にこの我慢ができなくてついつい人間って弱いもんですからこう人を傷つけたいってもうこの口で人をそれこそ怒らしたり人の悪口言ったり自分の子供でさえ自分の愛する人でも知らないうちに自分のこの発散するために鬱憤を晴らすためについついこう悪い言葉が出てくるこの口ですけれどもでもそれについても聖書は言っていますね。この同じ口を通して神様に賛美することこの口を通して悪い言葉が出ないようにあなたは気をつけなさいとだからかけなる場合でも皆さんこの口はいつでも清めて本当にもうこんなことを言いたいもう我慢できないと人に悪口とか人の悪いことで自分の発散させたいと思うことがあるかもしれませんけれどもそれについても本当に聖書はやっぱり気をつけるようにそうでないべきというふうに言っています。 Kaya kung minsan hindi natin maintindihan yung God, no? Sabi niya dyan sa verse 7, sa Tagalog, dito sa Bible na hawak ko sa Tagalog, ang pag-ibig ay matiisin. なんで神様初めから愛は我慢ってこんな表現ってなんかすごいぶっきらぼうですよね。 Kasi nga, mundo kulang ng tiis, kulang ng pasensya, pero yung love na binigay sa atin, tinuruan tayo ng Diyos kung paano magtiis sa anumang suliranin at problema sa buhay. Amen, church? でもやっぱりこの世界を見ていくと今の時代を見ているともう本当に今に自分だけ自己中心自分だけで自分良ければみたいな考え方が多くなってやっぱり自制心もう我慢すること人のことを思うことが弱くなっている時代に生きています。 Alam niyo ang salitang pagtitiis, mismo si Jesus Christ na nagpatunay. Kasama niya ang kanyang mga disciples sa loob ng 3.5 years. At ang daming kanyang mga disipulo ay makulit, pasaway. Kaya madalas nasasabi Jesus Christ, hanggang kailan ko kayo pagtiisan? そして3年半イエス・キリストは自分の弟子たちと一緒に人生を送ったんですけれどももうまさにイエス・キリストは本当にこの12弟子の本当に頭が硬いいろんな弱さのある本当にその12人を本当に我慢強く本当にケアして本当に導いて本当にやってたんですけどもでもある日時にはいつまで我慢すればいいんだというような言葉も発したことがありますよね。 Kaya ito yung isang tanong ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Every time na magdadoubt sila, every time na ganitong ginagawa nila, lagi sasabihin ka, hanggang kailan ko kayo pagtiis? そこで面白いことにこのイエス様がこの12弟子との生活の中でこの聖書を見ていくとイエス様でさえもこの12人に対してイライラしてたんでしょうね。いつまで我慢っていうことができるんですね。いつまで我
慢、いつまで耐えればいいんだ、いつまで耐える、そのような言葉で言うと、やっぱりイエス様も実際にすごく忍耐していたことが分かりますよね。 Kaya nga sinabi ni Paul sa mga manampalataya sa Korinto, at hindi lamang sa mga manampalataya sa Korinto, kundi bawat Christian na pag-ibig, yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 7, napakalaga ito. Okay? Kaya sabi niya dito, ang pag-ibig daw dapat ay matiisin yan. So ibig sabihin, ganito yung buhay, ganito yung situation, pero yung God, inilagay niya yung pag-ibig niya sa'yo para matuto tayo magtiis at magpasensya dito. だからこの愛のこの定義っていうのは、私たちが思っているようなそのロマンチックとかそのいいような愛ではなくて逆なんですね。このイエス様、神様が私たちを、ね、このパウロを通して教えてくださっている愛っていうのは、やっぱりイエス様を知ることによって、その人を愛することによって、どんなに難しい人でも我慢、忍耐、そのようなことができる。それがあなたの愛のアクションですよ。愛の行動なんですよ。我慢をすること、忍耐することがあなたの愛のを示しているんですよっていうのを教えてくださっています。 Basahin natin yung 1 Corinthians o 1 Corinto 13 verse 4. Huwag na natin kukunin yung lahat, kukunin lang natin yung mayroong na pula. 第一コリントの13の4節ありますか皆さん。第一コリントの13章の4節なんて書いてありますか。 So verse 4, sabi niya, ang 愛 pag-ibig は ay 愛はどうですか。 matyaga. 寛容であり親切です。 Hindi ho nagkamali si Paul na sabihin ito. Hindi din ho nagkamali ang God maging ibang talata sa Bible tungkol sa pag-ibig na magbubunga niyang katyagaan o pagtiis. やっぱ寛容なんですよね。まあ、寛容っていうのはある意味本当同じような、まあ、そのきっとその部類で言うとこの我慢、忍耐と一緒で寛容なんです。 Alam niyo, dito tayo makikita at makilala. Dahil ang tao kulang ng pasensya, tayo as a Christian, tayo darating ang araw na hindi tayo magkaiba sa kanila. Makaranas tayo na makukulit ng tao, pero dito natin pakita at ipoprove na mayroon tayong God na kaya mo lang tiisan yung hindi mo kayang tiisin. で、私たちクリスチャンってね、神様を信じて本当にそれは喜ばしい、本当にこれは特権であって嬉しいことなんですけれども、でも同じように先ほども言ったように難しい人、自分の悪口を言ってる人、自分をバカにする人、自分を何か否定してる人、もう我慢ができないですね。我慢ができない。そこで本来ならば自然の反応として何か怒りとか言葉とかを回収するとかするんですけれども、でも私たちがクリスチャンとして本当にこの世の中に神様の光を示すのはこの我慢を通して、この忍耐を通して、愛を通して、私たちは本当にこのイエス様の存在をこのように示すことができるんです。 Kaya ho, yung sentence ito, yung keywords natin, is about love. Hindi mo kaya pasensyahan kung wala kang pag-ibig. Pero kaya mo siyang pasensyahan, kaya mo siyang pagtiisan dahil sa tawag ng pag-ibig. で、大事なことは、我慢しなさい、我慢しなさいと我慢できません。忍耐できません。怒れます。我慢できないです。しかし、ここでのキーワードはさっきの愛。まず愛しなさい。その人を愛してあげる。愛すれば、本当にその人を愛すれば我慢はできるんです。忍耐ができるんです。 Lagi natin tandaan na halimbawa lang natin sa ating mga anak. 自分たちの子供に対しての例ですけど、 Kahit gaano kakulit yung anak mo, どんなにしつこい難しい子供でも pilit mo siyang intindihin at unawain kasi mahal mo siya. しっかりと理解してあげよう。なぜかというと理解してる、愛してるから Amen. ですよね。 Subukan mo na kulitin Sir Juliet si Bro Regan kung ano ang reaction ni Bro Regan sa iyo. ジュリエットさんが逆にこの子供みたいにレーガンさんを怒らせたら同じように子供と同じように我慢できるでしょうか。 Kaya nga ang tinuturo ng God, yung salitang pag-ibig, ito napakahalaga. Sa relation, hindi mabubuo ang relasyon, hindi titibay ang relasyon kung walang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, kahit sa mag-asawa, lagi natin tandaan, sa mag-asawa, lalo na pag unang taon yan, talagang, ano yan, parang asukal yan. ね、まあ、夫婦でもそうですよね。この愛、最初は砂糖のように甘い関係ですが、 Pagdating ng 5 taon, 5年経ったら
Kung isang kutsara asukal, nagiging kalahati na lang yan. 甘さがこのスプーン1杯だったこの甘さがスプーン半分ぐらいに Pag tumagal na, そして時間が経つと hindi na asukal yan. もう砂糖が変わるんですよ Ampalaya na. 苦織みたいな苦いものになっていくんですね And then, pag tumagal pa, そしてもっともっと時間が経つと sabi ni Sterling, 皆 asin さ na. んはもう塩ですね Karanasan na yung Sterling. Hindi naman. Ang lakas hindi naman. Parang pag-asin kasi, ito yung pag-ibig. Anong pag-ibig mo? Alak. Pag hirap niya, parang pag bagong mag-asawa yan, honey. 最初のね本当にもう愛っていうのもまだお互いがねまだ浅いんでハニーとか言えますよね O kaya, love. ラ Pag tumagal na yung mga 10 years na 5 years hanggang 10 years, hindi na honey yan. 5年10年経つと Sasabihin na nila, parang corny na ako, palitan na natin yung tawagay natin. Ano na yung tawag natin sa isa't isa? Ganito na lang. Tapos pag tumagal na, ito na yung tawag. Hoy! もう最初はね「何々ちゃん何々何くん」とか言ってね「何々」とか言うんですけどももう最後はね Saan ka ba galing? 「おい」ってなんだろう Ang sagot naman ng babae, Hoy ka rin! Di ba? Kasi nawala na yung love. ねもう愛がなくなると「おい」「し」とか But church, ang verse 8, ang pag-ibig hindi nagtatapos. Kung nagsimula kayo magmahal sa bata, mag-end ang love Amen pag pumantay na ang paa. でも本当にこのねこれが自然の人気のねこの原理かもしれませんけれどもこの甘いその関係とか最初だけ仲がいいとかでもいや皆さんもう一度今日本当に神様が素晴らしいことを私たちに教えてくださっていますけれどもでもこの愛は決して耐えることはないです。それは自分たちで耐えることはないというのをこれが分かっていれば死ぬまで自分の夫婦関係自分の子供に対しても死ぬまでこの愛は耐えることがないというのはここで分かります。 To God be the glory, 23 years na kami mag-asawa. Last month ng May ay nag-celebrate kami ng 23 years namin katapatan ng Diyos. 23年の結婚記念日この間5月にお祝いしました奥さんと。 Pero 3 times sabi yun, pag umalis ang asawa ko na umaga, magbati ako sa kanya lagi. Bagamat lagi ko sasabi sa inyo, lagi ko sasabi, magkikisa ako sa kanya, sasabi ko, I love you, God bless you, ma. ね、もうこれ自慢じゃないですけど本当ですよと毎日朝起きたらキスして「I love you」と Pagdating ng tanghali, tatawag ako niyan. チャレンジャー Alas 12, tatawag ako sa お昼 asawa 休 ko. み電話するんです私奥さんに At sasabihin ko sa kanya, kumain ka naman? 食べたお昼ご飯 Sabi niya, oo. 食べたよ Sige, bye-bye, God bless, love you. じゃあねバイバイ I love you って Sa gabi ganun din. 夜もそうですよ Maging sa mga anak namin ganun. 子供でも私そうです Dahil alam ko ang pag-ibig, hindi nag-i-end dito. 私も分かってるんですこの愛は決してなくならない神様の愛を私が受けてるならばこの愛は決して捨てれない Noong anniversary namin, 5月の成立のその結婚記念日では mga 3 araw narinig ko yung asawa ko kumakanta siya, nag-video okay siya. カラオケ行ったんです一人でなんか奥さんなんか珍しくカラオケをして At first time ko siyang kumanta ng gano'n. びっくりしましたよ家の中でやったと思うんですけども Sabi ko, ano kayo nakain eh? 何食べたのかなうちの奥さんも急に歌い出した3日間結婚記念日でそので Na-challenge pala siya sa mga pinsan niya na kumakanta nung pumunta kami doon sa Shizuoka. 修行家のね親戚のところでちょっとみんな歌を披露したのでなんか思ったんでしょうね自分も歌って At ang kanta niya ito, で彼女歌って歌 Pagdating ng araw, 年を取ったら ang iyong buhok あなたの髪は puti na 白髪になるでしょう Sabay 白 tayo 髪になっても一緒にね mangangarap sa nakaraan 過去 na を一緒に振り返ろうねと Magnakalip
ろんな思い出を ay babalik みんな natin. で2人で思い出そうね、その時には。 Ingat ka siya! Kapag pumuti, puti na ang buhok ko. 髪の毛が白くなった時約束だよ。そのように昔と一緒に振り返ろうね。 Sabi na! I think may patanda yan, Japanese. Kami niyo pino-omoy steroid. Yung puputi na, may Japanese ang pastor, pakinggan mo. Kanta mo si Oksang. 髪の毛が白くなっても、もうね、一人で。 Video okay na yun, sir. Video okay na. So, nagulat ako sa asawa ko. でも本当にちょっとびっくりしたんですよ。そんなの見たことないんで、今まで歌い出すなんて。 Sabi ko, sana lagi ito mong kanta. Ang dami niyang kanta, first time kumanta, yung pang kinanta niya. ね、珍しく歌だと思ったら、その髪の毛が知らないんだったら歌い出しちゃって。 Our church, ang pag-ibig, hanggang sa pagputi ng buhok. でもそうなんですよね。愛っていうのは、この歌のように白髪になっても今ではないですよね。白髪になった時も私はあなたと一緒に振り返りたいんだよっていう本当愛なんですよね。 Ngayon, pag kumanta na kayo at kanta niyo pa rin, kahit ganito na yung kanta, kahit puti na. Okay, church, nakayo ka. Ang pag-ibig, hindi lang yung simula. Amen. Ang pag-ibig, walang katapusan. だからこの皆さんがね、この愛は最初だけとか、最初だけ我慢できるとか、最初だけ優しいとか、よく最初だけとかよくありますよね。最初だけ。でもいや違うんですね。本当の愛は神様の愛をすることによって最後まで、最後の最後までこの愛は神様が言ってる通り廃れない。愛というのは決してなくならないってわかります。 Amen, church? Amen? アメン。 Mas pinag-usapan natin yung love eh. ね、 Pagkamat malayo pang February 14. まだ2月14日のバレンタインではないんですけど、 Pero pag-usapan natin kasi ang pag-ibig susi ng lahat. でも会議、この鍵なんですね。この愛すること、周りを愛すること、本当にこの鍵はこの鍵なんです。愛は。 Walang kwenta kung walang pag-ibig. もう一度繰り返します。愛がなければ全てが無意味です。 Walang halaga ang lahat ng bagay without love. あなたがどんなに一生懸命頑張ったとしても、どんなに助けをしても、どんなに知識があっても、あなたに愛がなければ意味がないんで Kaya す。 sabi ni Paul, sunugin mo man ang buhay mo kung walang pag-ibig, walang kwenta. 自分の体をたとえ捧げ物にしたとしても、燃やしたとしても、でも神様はあなたの愛がなければ、その与えた体でさえも喜ばれないんですよ。 Kaya dahil sa pag-ibig, kahit makulit yan, kaya mo siyang pagtiisan kasi mahal mo siya. でもあなたが愛によってあなたがその人を愛するならば、その人に対して忍耐強く言えるんです。 Amen, church? アーメンですか？ Amen? アーメン。 Kaya nga hindi tumatagal ang pag-aasawa dahil pagdating nila ng 10 years, 15 years, doon na ma-realize ang bawat isa. At sasabihin, kung alam ko lang ganyan ka, hindi ka sana. ね、よくね、もう結婚とかの時にはその離婚する時には知ってたらよくね、あんたがそういう人とは知らなかったわ、そういう人とはもう信じられないとかよく飛び交うんですけれども、そういうもの、そういうことが多いですよね。 Amen? アーメンですか？ So, ang pag-ibig ng God, hindi mo kaya, hindi ko kaya. Pero salamat sa Diyos. Amen. Na binigyan tayo ng Holy Spirit para i-develop yung love na ito sa ating buhay. Ibinigay yung Holy Spirit sa ating puso para i-develop yung ating pasensya sa buhay. だからもう一度繰り返しますけど、皆さん勘違いしないでください。自分の力で愛は埋めません。自分の力で愛そうとは思えません。できません。だからここに書いてある通り、神様の愛を知って私たちは愛、この御霊の実は愛、これが最初に来るんですね。 So, tatanong na tayo para hindi tayo mabusan ng oras. Number 2, 2番、愛は何でしょうか？ love forgives mistakes. 愛がある行い。2番目、ミステイク。 Sabi ni Pedro, ペドロは言いました。 Panginoon, ilang beses ko ba patawarin yung tao na nagkasala sa akin? ペドロが言って、なんでこんなに頭が硬いんで、何回人を許せばいいんですかね、神様。
Sabi ni Pedro, 7 beses po ba? イエス様、人が私に悪いことをしたら7回許せば十分ですかと。 Ano sagot ni Jesus? イエス様は何て答えたでしょうか？ Ilan? Ano sagot ni Jesus? 7回許せばいいですよね。7回許せばもう十分ですよねとペテロがイエス様に聞いたんですね。自分がもういろんな人に言われて、そのイエス様は何て答えたんですか、ペテロに対して。 Okay. Ilan? 70 times 7. It is 7 times 7 ha? 70 times 7. So, ilan yan? 70 times 7. Ilan? 70かける7。 400. 490。 Kaya mo ba magpatawad sa isang araw lang 490? 1日に490回あなたに悪いことをしたら皆さん許せますか？ Sabi ni Pedro, ito lang! Sagot ni Jesus, 490 a day. ね、もうペテロはこんなにも1回やって2回やって3回やって7回まで許しましたよ、もうこれでいいですよねとね、怒らせて言うんですけど、イエス様はいや 790×7 790回許せなさいと言うんですよね。 Kaya hirap na minsan sabihin natin, Lord, ang hirap. 難しいですよね。1回とか2回3回はとかよく言いますよね。 Tapos maglalagay tayo agad ng para isip-isip. Pag ginawa niya ito at ginulit niya ito, ulit-ulitin niya lang ito sa akin eh. Masyado tayong advance. 時に思いますね。1回にしたら2回もある、3回もある。だからもう今ここでストップかけるんだってありますよね。 Parang iPhone lang yan. 怒っとこう、もうここで怒っとこう。 Paglabas ang 14, sabi mo, may susunod yan, sigurado. Sunod taon, may 15 na yan. 4回5回と。 So masyado tayong advance. Sabi ni Pedro, ito lang ang sagot agad. No! Alam niyo kung ibig sabihin? Ang salitang pagpatawad, unlimited. ここで人を許す、ね、愛は人を許せるんです。3回ですか2回ですか、いや永遠にその人がどんなに悪いことしたとしても許すことはこの愛の性質なんです。 Love forgives mistakes. 愛すればその人の弱さが忘れちゃうんです。 At ang pag-ibig o pagpatawad ay dapat kasabay ng paglimot. だからこの許したけど覚えてるよでは違うんですよね。 Pinapatawad kita, あなたを許したよ pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo. でも一生忘れなかったね。 Tama ba? 合ってますか？それでいいでしたっけ？ Sorry na, pinapatawad na lang 分 kita. かったよ、許したよ。 Pero tandaan ko, hindi ko makalimutan yan habang nabubuhay ako. 生きてる間、あなたのやったことを一生忘れない。 Sa Bible, そんな許し方でいいんですかね？聖書はそう教えてますか？ forgive and forget. 聖書の教えてくださっている許すっていうのは forgive 許す and forget 忘れる。 Ang totoong pagpatawad, kasabay ng paglimot. だから許すイコール忘れたってことなんです。完全に消えるんです。 Hindi ako naniniwala pinatawad kita, pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo. 私は個人的には許したよ2回目ね、最初3回目ねってこうちゃんと考えながら許すっていうのはそういうことじゃないですよ。これは違う。わかりますか？ Nakaranas ba kayo niyan? 経験したことありますか？許した Pinapatawad け na ど kita, pero hindi kita makalimutan yung ginawa mo. 許したけどまだ3回までだからなとか、許したけどこれ5回目ねとか Amen, church! しっかり覚えてるんですよ。許したけれどあの時もあったよねと。 Ang totoong patawad, 本当の許しっていうの kasabay は ng paglimot. もうその記憶からなくす、これがこの今日私たちが教えてくださっている許すことのこの伴うアクションですよね。 Yes, pinatawad mo siya, pero hindi mo siya nilimot yung nagawa niya. Sa oras na makagawa siya uli ng pagkakamali, magti-trigger ito. だからよくわかりますね。許したよ、またやった、またうわーって前より3回、もう3回目だからもっと怒りがもっと上なんですね。4回目許したけどもっともっと上になって結局覚えてるんですよ。その怒り、その彼に対して彼がやった、彼女がやった罪を覚えてるからこそ怒りもどんどんエスカレートしていくんですよね。 Sus, Gloria, okay na pinatawad na kita. ごめんね、分かった、許すよ。 Okay? So, dapat
Ang totoong pag-ibig, だからこの許す愛というのは forget 忘れる alin? 愛は忘れる。何で忘れるんですか？ Lahat po. すべて Binigyan niya ng の sorry. ミステーキ At totoo yung pag-sorry niya, nilimot ko na kung anong ginawa ko sa akin. その人が本当に反省して謝るならば、あなたに罪を犯したとしてももう許してあげるんです。忘れるんです、その罪を。 Alam niyo, tingnan niyo si God. イエス様を見ていきましょ Basa natin yung Hebrew chapter 8 verse 12. う。ヘブル書の8章の12節 Ito yung totoong paglimot at pagpatawad ng Diyos. 見てください。ここには神様の模範が書いてありますよ。ヘブル書の8章の12節ですね。 Wala tayong reservation. Pinatawad kita, nilimot ko na. Hindi ko pinatawad, pero nagre-reserve ako kung anong ginawa mo para darating ang araw, ipamumukha ko ito sa iyo. だからその許すけれどもどっかの表紙で「あの時あえてないか」とかね出てくるのはあれを許してないですよ。ここに書いてあるようにどういうことがこの許すことなんでしょうか。 Every day nagkamali tayo sa God. 私も毎日神様に罪を犯していますよね。 Every day nagkakamali at nagkasala tayo sa Diyos. 毎日毎日いくら謝っても毎日毎日また罪を犯しているんです。 Pero salamat sa Diyos. でもよかった神様は Sabi niya ng Hebrew 8 verse 12, この神様の御言葉ですけども sapagkat ヘブル書の8の12 ipapatawad ko na ang kanyang mga kasalanan, at lilimutin ko na ang kanyang kasamaan. Pinatawad kita at hindi ko na alalahanin pa yan. Yun yung totoong patawad. Yung totoong patawad na itinuturo ng Bible, hindi siya paraan na itinuturo ng mundo. Ang mundo, patawarin mo siya, pero ilista mo yung ginawa niya. Sa God, pag pinatawad mo na siya, all offenses. この神様のこの書いてある通り、その聖書に書いてある通り、ヘブル書の8章のこの12節、なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。私たちが毎日神様ごめんなさい、またやってしまった、やらなきゃまたやってしまった、ごめんねごめんね神様、またごめんねって言うんですけれども、神様は私たちの毎日のごめんねごめんねを毎回毎回消してくださって消してくださって、もはや思い出さない。で私たちもこの世の中は、3回まではいいか、もう4回目も行き過ぎだよ、もう5回目はありえない。これはこの神様、この世の中のそれは定義ですよね。 Our church, so sabi ng Bible hindi ako may sabi. これは私の言葉じゃないです Pinatawad ko よ。 na at lilimutin ko na. 神様が私たちの不義を憐れんでくださって、もはやそれを消す、そのように私たちの Hindi ko na alalahanin, sabi ng Diyos, ang inyong kasamaan at kasalanan. 素晴らしいですね。神様はあなたたちの不義をもう思い出さないんですよ。 Ang tao, nagbibigay at naglalagay ng mga bagay para ang every time na magkabali ang tao, sinusulat natin kung anong nagawa ng tao sa atin. Pero hanggang alam nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Every day nagkamali tayo, pero never nagre-record ang God sa mali mo. Ang hindi makalimutan ng Diyos at nire-record ng God, yung mabuti mong ginawa. Dahil pagdating ng takdang araw na babalik siya, ang pagbalik ng Diyos ay araw ng awarding. Lahat ng ginawa mong mabuti para sa kapwa mo at sa Diyos, hindi makalimutan ng God. Pero lahat ng pagkakamali mo, pinatawad na ng Diyos, at ang sabi niya, hindi ko na alalahanin pa. Ang God, hindi sa sinungaling tulad ng tao. Pag sinabi niya, sinabi niya. Tao lang ho ang nagre-record ng mali. Pero ang God, wala siyang record ng mali. イエス・神様って本当に素晴らしいことですね。本当に私たちが考えられない、本当にその愛、本当に私たちがもう想像もできない、私たちを愛してくださってきたら私たちを愛してくださって、この神様が記憶するものは唯一私たちが行った良いことです。いいことをして、いつかは私たちにご褒美を与えたくてしょうがなくて、
それはしっかりとリストアップしてくださっているでしょう。しかしあなたが行ったいろんな罪、いろんなこの悪い行いというのは神様は全て忘れていく、本当に素晴らしい神様の愛、本当に感謝をするべきですよね。 Ano ba tawag dyan? Diary? Sino may mga diary sa inyo? 日記、皆さん日記ありますか？ Mayroon? Sa diary, ano nakalagay? 日記何書いてありますか皆さん？ Nasusulat nyo doon, di ba? どんなこと書きますか？ Ano yan? Asan? Yung mga karanasan mo, kailan ka unang umibig, kailan ka sinata, nandun na lahat, di ba? Lahat na ginawa doon sa'yo, lahat ng namasaya, nakasulat. ねえ、いいことも悪いことも書きますよね、日記に。今日は喜んだ、今日は悲しかった、書きますよね、書き留めますよね、日記に。 So, naalala mo ngayon lahat. で全て覚えてるんですよ、いいことも悪いことも。 Tapos pag malapit ka na mamatay, sabi mo, isali mo yun yung diary ko. Pero alam niyo, God, hindi. Ang God, no record of sin. Wala sang sulat na kasalanan. Bakit? Binili ka niya, pinatawad ka niya, minahal ka niya. And every time nagkamali tayo, wala sa i-record na mali mo. Kasi Diyos siya at hindi siya tao. だから本当に私たちがもうこの自分の人間の中では想像できないこの神様からの許し、日々私たちが罪を犯す時、いつだって神様はその私たちが謝った瞬間、私たちが本当に悔い改める瞬間、神様は日々私たちの罪を本当に忘れてくださって、本当にただ覚えているのは私たちのいいこと、私たちがやったいい行いだけであって、悪いことは全て神様はその瞬間全て打ち消すお方なんです。 Mga magulang, ご両親の皆様、 gumawa kayo ng mga diary sa bahay. 日記はつけることをお勧めします。 Lahat ng ginawa niyo sa Diyos at lahat ng mabuting ginawa ng anak niyo sa inyo. いいこと、あなたが神様にやったいいこと、そしてあなた方子供があなたにしたいいことだけを書いてください。 I-avoid niyo na isulat yung nasaktan ka ng anak mo. 子供にこう言われた、子供にこう、旦那さんにこうやられたとか。 Mag-record tayo na mabuti at hindi masama. 本当に神様が私たちに教えていますよね。あなたの残りの人生、私たちの人生、もうなるべくいいことだけをとどめなさいと。悪いことを忘れていいんです。罪、傷ついたこと、傷つかれたこと、すべて忘れて、あなたがいただいたいいこと、神様がいただいたいいこと、それだけを書き留めるような人生になることを神様はお勧めしています。 Basahin ko na uli. Sabi niya, sapagkat ipapatawad ko na ang kanilang kasalanan, ipapatawad ko na sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko ang kanilang mga kasamaan. So, forgive and then forget. もう一度繰り返します。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。 So, huwag tayo mag-iwan. だから皆さん、ちゃんと行動できますでしょうか？もう忘れたら、もう罪を許したら忘れるんですよ、皆さん。 Pastor, naninigurado lang. Ebidensya. いや、エビデンスが必要なんですよ。今度またやったら分かるように書き留めておきますよ、一応。 Alam niyo, sapat na yung ebidensya mayroon sa inyo. エビデンスですか？何ですかね、その証明は。 Nung ikinasal ka sa asawa mo, 結婚した時には、 sapat na ebidensya yon. もう結婚をしたっていう行いでは、もうあなたの愛はもうそれで証明してるんですよね。 Ikinasal kayo dahil sa pag-ibig. 愛して合ってるから結婚したんですよね。 At ang pag-ibig na ito ang nagbibigay sa inyo ng isang buhay. この愛を本当に結婚するってことは、本当にお互いを愛していて、その愛によってあなたたちはその家族として本当にこの築き上げるんですよね。 So bagamat pinagtalo lang tayo, hindi na tayo babalik kasi wala tayong oras, dito na lang tayo magtapos, saido na tayo dito. 最後ですね。ちょっと時間がないんでこれで飛ばします。 Pagkaan ka kay Sir Juliet sa Saya, yes! Sir Juliet kasi madalas ko binibiro yan dati pa. Kaya naintindihan niya ako yan. Kaya minsan sabi niya, kaso pag nasagad yung pasensya ko eh. Okay, First Peter chapter 4 verse 8. 第一ペテロの4章の
8節、皆さん、第一ペテロの4章の8節。 Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So yun lang pala, ang sikreto ng lahat, nagmahal ka, at ang pag-ibig na ito, ang magtatakip ng kahinaan at kasalanan natin. Ibig sabihin, hindi tayo nagkukonsente. Pero ang tao, pinag-usapan kasi natin dito, hindi konsente ha. Ang pinag-usapan natin dito about love. Kasi pag italakay ko yung word na pagkonsente, ang tawag doon, out of topic tayo. About love. Ang pinag-usapan natin is about love. Okay, church? Ngayon, yung love pala na ito, bakit binigay ng Diyos? Yung love na ito, kasi yung love na ito yung magpo-cover sa'yo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa anak mo. Magkamali man siya, ang pag-ibig na ito pa rin as masaklop sa Kanya. Church, nagkamali tayo sa God everyday, pero ang pag-ibig ng Diyos ang tumatakip sa ating kahinaan at kasalanan. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Hindi niya tayo tinatakpan at hindi natin tinatakpan ng kasalanan. At tinutukoy natin dito, sa bawat minamahal mo sa buhay, hindi mo makikita ito kasi mahal mo. Tama, church? Ito yung ibig sabihin ng God. 第一ペテロの4章の8節ですね。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからですと。ここに書いてある通り、互いに熱心に愛し合う。これは先ほど別に悪いことをして悪いことを許す、悪いことをしてるのにそれを感化するでもではなくて、これはまずはお互いに愛し合うこと、それは神様が私たちの日々に愛してくださっていること、日々私たちは罪を犯しています。日々罪を犯していて、本当は愛されるようなものではない、愛に値するものではないんですけれども、イエス様は私たちを愛してくださっているから、私たちはこの罪が見えないんですね。神様は私たちを愛しているがためにもう罪を見えなくて私たちを愛し続けることができるんです。同じように自分の家族、自分の妻、自分の子供、友達、家族、親戚とかに対してもこのように愛することによって彼らのいろんな彼女たちの罪をあなたは見えなくなる。神様がそのようであるようにと。 Maraming paraan para ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating kapartner, sa ating kaibigan, sa ating mga anak. Maraming paraan. いろんな方法で愛は皆さん示されますよね。 Pwede nyo silang bigyan ng flowers, bigyan nyo ng chocolate. お花、チョコレート、 Pwede nyo silang bigyan ng Ferrari pagka-birthday. フェラーリをあげたりとかね。 Okay? Pero yung pinakamahalaga, i-develop mo yung love. Na minsan mo lang sasabihin sa kanya, i-guide mo lang siya. At sasabihin mo sa kanya, I love you. Yung pag-hug mo sa isang taong mahal mo at pagsabi mo ng I love you, para mo na rin siya binigyan ng mahalagang bagay sa buhay. こうね、やっぱりその妻に対してもたまに抱きしめて I love you というだけでも実は本当に高価なものを与えたと同じぐらい本当に大事なことなんですね。 Sabi ng asawa ko, hindi mo na ako binigyan ng bulak-bulak. この間ちょっとつぶやいていました妻がお花をくれなかったわねと。 Sabi ko, alin bang mas mahalaga? どっちが大事なんだ？ Yung balaklak na minsan lang? たまにのお花？ O yung ipadama ko ang sabihin ko sa iyo, I love you 3 times a day. 一日3回 I love you とどちらが嬉しいかと。 Alright, church? So habang may pagkataon, padaman mo. チャンスがあるうちに私はもうアクションしなさい。もう見せなさい。見せていいんですよ。 Tayo manalangin sa Panginoon. それでは最後にお祈りをして終わりたいと思います。 Lord, ito pasalamat kami 天の神様、今日もありがとうございます。 sapagkat kayo ang unang nagmahal sa amin. この愛の源、それは愛の作成者、それはあなた神様です。 Natuto kami magmahal 神様が愛してくださったから私たちを愛することができるんです。 sapagkat kayo ang nagmahal sa amin. 神様が先に私たちを愛してくださいました。 Turuan niyo po kami at lumalim pa kami sa aming pagmamahal sa inyo. どうか本当にこの愛を神様の愛を通してもっともっと深い愛が持てるように Sa aming kaibigan, sa aming pamilya, 友人に対して家族に対して asawa at mga anak. 妻子供に対して Sa aming pamilya, それはあなた神様が先に愛してくださったから私たちを愛してくださいました。 sa aming pamilya,
Lord, ang masayang tahanan, 素晴らしい家族というのは ang sikreto ay ang pagmamahal. 愛のある家族です。 Ang sikreto na matatag na pamilya 素晴らしい強い家族は ay nagsimula sa 4 na litra. この4つの文字によって成り立っています。 At ang titik na ito そしてこの4つの文字というのは ay kinintal mo sa puso namin. 私たちの心に神様が刻んでください。 Ng 4 na titik na ito この本当にこの4文字のラブの愛というのは ay dapat namin ilagay ito sa buhay at hindi mawala sa aming puso. 何をするにも愛を持って行うことの大切さを本当に実践できるように私たちがどうかできるように助けてください。 Salamat sa pag-ibig mo sa amin. 神様の愛に素晴らしい愛に心から感謝します。 Salamat sa makulit mong pag-ibig sa amin. 神様の辛抱強い我慢強い愛に感謝します。 Salamat sapagkat walang nagmahal sa amin katulad ng pagmamahal mo. こんなにも私たちを愛せる人は誰もいません。神様だけが私たちをこんなにも愛することができます。 Minahal mo kami na walang condition 条件なしの愛は神様によるものです。 at turuan mo rin kami magmahal na walang condition. だからどうか神様が私たちを愛したように私たちもこの世の流れではなくこの世の計りではなく神様の愛のように私たちを周りの人を愛することができますように一人一人を神様が変えてください。 Salamat 感謝します。 sa pangalan ni Jesus. イエス・キリストの名前によって Amen. Amen. お祈りいたします。アーメン。 God bless natin lahat. God bless po namin. So 献金の時を持ちます。ハレルヤマーチの時です。初めての方やご用意のない方は見てください。お願いします。 Tayo po yung manalangin. Yes, Lord, ang maraming nasa langit. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, dahil sinamahan mo kami at nagtagumpay kami sa gawain na ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat sa bawat buhay na ginamit mo sa likuran mo, Panginoon, sa buhay ni Pastor Lowy, Sister Naomi, at sa buhay ni Pastor Pindo. Sa lahat po, Panginoon, na ginamit mo, pagpalain mo sila, O Diyos. Lord, dalangin namin sa inyo, O God, na ang aming mga buhay, patuloy mo kaming turuan ang aming mga puso na magmahal kami na kagaya ng iyong pagmamahal. Tunay nga, O God, na ang iyong pagmamahal ay pinatunayan mo doon sa cross ng Calvary at hindi iyon mapapantayan. Kaya Lord, wala po kaming kakayanan, but Lord, umaasa lang kami sa iyong awa at habag sa aming buhay. Hayaan mo na sumunod kami, makinig, at gawin ang nais mo sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, muli sa umagang ito at sa iyo namin itinataas, Panginoon.
ang kaloob na nalikom po, Panginoon, sa aming harapan. Tunay nga, O Diyos, na ito ay tanda ng iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Na hanggang ngayon ay pinagkatiwalaan mo kami ng lakas upang makapagtrabaho, upang makapagbigay sa gawain mo, O Diyos. Kaya Lord, ang dalangin namin sa inyo, pagpalain mo ang bawat gawa ng aming mga kamay, ang bawat kaisya na aming pinagtatrabahoan. Samahan at ingatan mo kami muli sa isang linggo na aming tatahakin. Lord, sa ganang amin, hindi namin kayang harapin ang mundo. But Lord, naniniwala kami na ang sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya Lord, maraming salamat po. At sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, mataas na pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. 歌ってください。共栄を歌うんです。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、兄弟姉妹に豊かにありますように。アーメン。お座りください。